case, I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements dun sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Yung gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto niyang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nakakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po. Diba? Tama siya dun. O, naiintindihan natin, si Digong, may ganun talaga siyang, gawi. Ang hilig niya mag-joke ng mga ganong klaseng mga bagay, kahit hindi nakakatuwa, hindi nakaka-inspire. It inspires you to commit a crime, eh. It inspires you to commit violence, eh. May ganun talaga siyang habit. Pero hanggang kailan natin ito tolerate? Diba? Hanggang kailan natin papayagan yung ganong klaseng mentality, lalo na sa Pilipinas. Kasi alam niyo mga kutsero, maraming Pilipino ang tumitingala kay Rodrigo Duterte. Unfortunately, that is a fact. Marami yung tumitingala sa akin. At mga kutsero, kung ano ang sabihin niya, para sa kanila tama yun. Sa iba pa, sa mga mas extreme na sitwasyon, isinasabuhay nila yun. So hanggang kailan ito tolerate? Yung ganyang klaseng language. So nag-livestream tayo kanina, may nag-comment, ang sabi, nag-file na rin ng kaso si General Torre. Sinagot ko nung una, hindi ako sure kasi ang huli ko na balitaan bago nag-livestream, dapat daw imbestigahan ng DOJ si Digong doon sa kanyang joke, napapatayin niya yung mga senador. Actually, it was not really in good taste, no? Hindi ko talaga maganda yung kanyang joke na yan. Sa totoong buhay lang, sa real talk lang ho tayo, mga kotsero. Paingan uli natin yun. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Baliw talaga to si Digong. Baliw talaga guys eh. Baliw talaga eh. Imagine mga kutsero, sa sobrang desperado niya magkaroon ng tao sa kanyang slate na magkaroon ng tao sa Senado, yung kanyang padapa. Sinabi niya, nag-joke na naman. Nag-joke na naman siya, ang sabi niya, patayin na lang daw mga senador. Patayin na lang mga senador. Siguro daw mga 15, mga 15 senador. Tapos pasabugin na lang daw yung Senate. Siguro nung brainwash pa tayong lahat, tatawa-tawanan lang natin yan. Siguro isa tayo sa mga taong pumapalakpak. In fact, mga kutsero, again, and let me apologize to the Filipino people for doing this. During the time na pinag-supporter ako ni Digong at nagpakabulag ako sa napakaraming floors, isa tayo sa mga nagsasabi na, hyperbolic statement lang yan, joke lang yan, hyperbolic statement lang yan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. But the fact of the matter is, mga kutsero, kakasabi niya nung panahon niya, kakasabi niya na patayin na lang yan, kill. Kakasabi niya ng had an effect sa mentalidad, sa ating moralidad. Mas kasi PBBM napansin, di ba? Sabi niya. Sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa.
Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga, ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito, dahil mabigat ang kalaman. Mahirap magkaroon ng leader na ang solusyon niya sa lahat ng bagay ay patayin ka. Ang solusyon niya sa kahirapan, patayin ng mga drug pusher. Ang sagot niya sa kriminalidad, patayin ng mga drug pusher, pumatay ng drug lord, pumatay ng drug addict. Bakit hindi mo dalhin sa presinto? Bakit hindi huli? Ang nangyari ngayon, mga kotsero, si General Torre, nag-file ng kaso tungkol dyan. Nag-file siya ng kaso. Ayan, PNP CIDG Chief files raps versus Rodrigo Duterte over kill Senator's quip. So si PNP CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III on Monday filed criminal complaints against former President Rodrigo Duterte over his kill and bomb remarks against the senator. Torre said he filed complaints for unlawful utterances and inciting to sedition. Medyo pasok sa inciting yan. Lalo na kung it doesn't necessarily mean na dapat yung nag-utter ng speech or nag-publish ng seditious material is part of the seditious activity. So, posible. Depende sa kung paano aatakihin ng abogado. So nag-file siya ng kaso sa DOJ kanina. Ano natin interview niya, mga kutsero? Kasi I think he said something. Sa palagay ko lang, may tama yung sinabi niya. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Ay, gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto niyang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20, 4-case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po. Diba? Tama siya dun. O, naiintindihan natin, si Digo, may ganun talaga siyang gawi. Ang hilig niya mag-joke ng mga ganong klaseng mga bagay, kahit hindi nakakatuwa, hindi nakaka-inspire. It inspires you to commit a crime eh. It inspires you to commit violence eh. May ganun talaga siyang habit. Pero hanggang kailan natin ito tolerate? Diba? Hanggang kailan natin papayagan yung ganong klaseng mentality, lalo na sa Pilipinas. Kasi, alam niyo mga kutsero, maraming Pilipino ang tumitingala kay Rodrigo Duterte. Unfortunately, that is a fact. Marami yung tumitingala sa akin. At mga kutsero, kung ano ang sabihin niya, para sa kanila, tama yun. Sa iba pa, sa mga mas extreme na sitwasyon, isinasabuhay nila yun. So hanggang kailan ito tolerate? Yung ganyang klaseng language. Sabi nga ni General Torre, magsasabi ng mga ganong statement. And then if you take it to account, kung seryosohin mo, sasabihin na, hindi, joke lang. Pwede yun. That's already too much. Sir, proprio po ba ito o may nag-file na complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan, di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing. At sinasabi nila, mga vigilante na lang mga palusot. But the fact remains na maraming nabatay dahil he encouraged it during his term. Parang may hugot si General Torre. Parang may pinanggagalingan siyang history. No? May hugot yung sinasabi ni General Torre. Pero alam nyo, kahit
kahit na sinasabi natin may hugot, tama siya dun. Kasi alam nyo, may mga fans nga siya, at yung mga fans nga, mga Ochero, may mga ibang tao dyan na baliw. Hindi lahat sa kanila rational mag-isip. Kaya nga sila DDS, hindi sila rational mag-isip. Wala sila sa ayos na pag-iisip. Kung may suneryoso, imolotov yung Senate building. Tapos ang sinasabi niya, yung kasi yung sabi ni Tatay Digong, bombahin lang sila. O di inciting to sedition ka na nga. Wag mo natin, alam niyo mga Kochero, maski rin yun. Buti na lang si PBBM hindi ganyan. Pero alam niyo mga Kochero, yun nga. In our admiration, sa pag-iidolo natin ang mga politiko, wag naman muna natin masyadong isabuhay yung kanilang mga pinagsasasabi.